Po na po uli. Ang atin hong paksain lagi ay kinukuha natin sa kung ano mismo yung talata. Ano ho? Ang ating pamagat po ay restore such an one in the spirit of weakness. Sa Tagalog po yan, papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan. So, ang ating paksa ay panumbalikin yung mga yoon sa kaamuan ng Espiritu. Magandang umaga uli. Ang Galatia, kung kayo po ay may Biblia, sana meron kayong Biblia. Maganda po ang Biblia. Ang pinakamaganda sa Biblia, ito yung salita ng Diyos. At saka, ang salita ng Diyos ay lalo pong tumitingkar ang kagandahan nito kapag binabasa natin. Alam niyo pa, pag kayo'y nagbabasa in advance, hindi mahihirapan masyado ang mangangaral. Bakit? Nababasa mo na rin yung sinasabi niya eh. Kumbaga, pinapaliwanag na lamang. Ang hirap din naman doon sa mga hindi talaga nagbabasa ng Bible. Pero kung anak ka ng Diyos, ay nagtataka ako kung hindi ka nagbabasa ng Bible. Walang totoong anak ng Diyos na hindi magbabasa ng Bible. Amen? Walang sanggol na ayaw ng gatas. Tatandaan niyo ha, walang sanggol na ayaw ng gatas. Kaya walang ligtas na ayaw ng salita ng Diyos. Ang Galatia, mga batid, ako'y nagtataka doon sa padulong chapter, ang discussion kasi diyan ay pagtutuhid sa mga Kristiyanong tinagurian ni Pablong mga mangmang sa Galatia chapter 3. Bakit? Sila na naligtas sa biyaya ng Diyos, naturuan ng legalist, ng mga Seventh-day Adventists. The first heretic in the Bible, if you don't mind, is SDA. Nakarecorded po yan sa Acts chapter 15. Na pinipilit ang mga Kristiyanong sundin pa rin ang 10 utos. Ay ligtas na. Kaya mayroong maawitin, kung ang hanggat hindi sapat, andyan si Jesus. Mga kapatid, wala nang kulang kay Jesus. Amen? Hindi natin kinakailangan sumunod sa kautusan para makumpleto ang kaligtasan. No, kumpleto na ang ginawa ni Jesus. Amen? At tayo po'y inalis na sa sumpa ng kautusan. Hindi na tayo nasa ilalim ng kautusan, tayo nasa kautusan ni Kristo. Iba yung kautusan ni Kristo kaysa utusan, yung 10 utos, wala na tayo diyan. Tayo po ay nasa buhay na malaya na. Huwag na nga lang gamitin yung kalayaan sa pagkaalipin. Sabi ni Pablo, tayo dapat ay nabubuhay na sa Espiritu. So, ibig sabihin, ang inaasahan sa isang ligtas ay mabuhay sa ilalim ng biyaya na merong kang pagpapasalamat. Ano sa totoo na mga kapatid, ang ating buhay dapat ay puro pasalamat na lang at paglilingkod. Bakit? Wala na tayong gagawin para tayo maging kaaya-aya sa Diyos. Nagawa ng lahat ng Panginoong Hesus. Tayo magpapasalamat na lamang. Kaso lamang, kapag hindi nga tayo lumalago sa Panginoon, ay kung saan-saan tayo napapasadlak. No? Kaya kung ating papansinin po yung pangusap na ito, brethren, if a man be overtaken in a fault. Mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayo mga sa Espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu. Ay napakahalaga po mga kapatid, at tayo ay lumalago sa Panginoon. Bakit? Dapat ho tayo ay supposed to be ay nabubuhay sa pagpapasalamat, paglilingkod, pagluwalhati, pagsamba. Pero marami sa atin ay doon pa rin napapunta sa paglayo. Are you with me? Ba't nababasa natin yung salitang papanumbalikin kung naandyan naman? Amen? Ba't mo pa ibabalik kung naandyan naman? Mga kapatid, wala nang hindi ginawa ang Diyos sa atin. Tama? Tayo nilikha ng Diyos.
Yung binasa sa Genesis 1, pati yung ating pangailangan, pati ating kaligtasan, ibinigay ng lahat. Walang hindi siya ibinibigay. Kaya ang Diyos ay nag-expect sana na tayo magpasalamat, sumamba, magpuri. Pero bakit kinakailangan ng i-restore? Amen. Ibig sabihin, talagang may nawawala at nagwawala. Amen? Sa ating pag-uusap na ito, hindi na akong papaligoy-ligoy. Bago tayo dumating sa usaping restore, ako iniwala, hindi nagkulang ang Diyos ng reminder. Amen. Una, reminder. Ano ba ang reminder ng Panginoon diyan? Kasi sabi ng verse 1, Brethren, if a man be overtaken in a fault, kung ang sino man ay makita na nasa kasalanan, mga kapatid, bago tayo dumating na makita sa kasalanan na naglayo sa atin, may reminder na bago tayo dumating doon. May caution na, may warning na, may premonition na. Bat-bat na tayo, lalo na kung tayo tagal-tagal nang naatin dito. Hindi na ang Diyos nagkulang sa atin ng paalaala. Amen. Ngayon, ano yung paalaala dito? Sa chapter 5, verse 13 hanggang 21, tingnan nyo po, sabi diyan. Ano sabi po ng talata? Sapagkat kayo, mga kapatid, ay tinawag sa kalayaan. Praise the Lord. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Amen? Kaya tayo, linggo ang samba, hindi Sabado. Kaya sa atin, pwede na tayong kumain ng baboy. Amen? Basta luto. Amen? Hindi tayo ang legit na binigyan ng 10 utos. Israel yan. Na inamin ni Pedro, tayo nga binigyan ng utusan di makatupad. Bakit naman itong mga hintil ay ating bibigyan ng pamatok, gayong tayo hindi makadala? Salamat, pinalaya na tayo ng Diyos. Huwag lamang gamitin ang inyong kalayaan upang magbigay kadahilanan sa laman. May warning na eh. Amen? Nyapat Kristiyano ka na, malaya mo nang mabuhay ang gusto mo. Hindi pwede. Kaya nga tayo napapalayo eh. Nyapat Kristiyano na eh. Are you with me? Ay nyapat, ako na ipalangita, ako naman may katiyakan ng kaligtasan. Hindi lisensya ang kaligtasan para gawin na ang lahat ng gusto ng laman. May babala, may reminder rin ang Panginoon bago tayo dumating sa gawain ng restoration. Hindi tayo nagkulang ng paalaala. Ano sabi? Hindi lisensya ang kalayaan para maging dahilan sa laman, kundi sa magitan ng pag-ibig ay mga glingkuran kayo. Verse 14, are you there? Sapagkat ang buong kautusan ay natutupad sa isang salita. Sa makatwidi dito, ibigin mong inyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo rin ang nangagkakagataan, bihira, dihado si Rani niya. Kaya mga kapatid, kung Kristiyano kayo, amen. Hindi lisensya ang pagiging ligtas at nakalaya na, wala nang parusa sa ilalim ng kautusan para mabuhay ng away-away. Amen. Nagsasakmalan. Ang tindi ng bibig nito. Sinasamuol eh. Mag-ingat kayo na baka kayo mga klipulan sa isa't isa. Kahirap namang i-restore pag nawala na. Verse 16. Sinasabi ko nga, magsilakad kayo ayon sa Espiritu. At hindi nyo gagawin ang mga pita ng laman. Ano ba yung pita ng laman? Verse 17. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu. Ibig sabihin mga kapatid, yung ninanasaan ng lamang ito, mga kapatid, hindi talaga magtataguyod sa spiritual na buhay. Amen? Bago tayo mapalagay doon sa napalayo, nag-backslide, hindi sumisimba,
Napaalalahanan na tayo niyan. Amen? Salamat naman, tayo ay bukas ang puso sa kanila pag sila'y babalik. In fact, pinagpipray ko nga kayo na sanang lahat ng nangalipol ay bumalik. Pagka kami nag-meditate prayer meeting, 92 yung wala. Imagine mo kung bumalik yun. Sapagkat ang laman ay nagnanasa ng laban sa Espiritu, mga kapatid. Lahat ng ginugusto ng laman mo, yan ay kalaban sa Diyos, sa Espiritu Santo. At ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat ang mga ito ay nagkakalaban upang huwag ninyong gawin ang mga bagay na inyong ibigin. Nagkukontrahan yan. Pagka gustong-gustong sumimba, sabi ng laman, oo, mahiya ka naman, may utang ka doon. Makikita ka. Kakanin na, pag gumugusto ka sa Diyos, kukontra at hahad lang ang laman. Ang humahad lang naman sa gusto ng laman ay ang gusto ng banal na Espiritu. Kaya may labanan. Hindi ito kakanina napakinggan. At ito hindi rin kakanina nabasa. Matagal na tayo napaalalahanan. Amen. Pero laging tayo'y dapat paalalahanan. Kailangan natin yan. Verse 18. Datapwat kung kayo'y pinapatnubay ng Espiritu, wala kayo sa ilalim ng utusan. Kaya, ibig sabihin, yung pagkakaroon ng Holy Spirit, wala na talaga sa Sabadista. Amen. Pag may Holy Spirit ka, wala ka na sa Sabadista. Ngayon, kung ikina sa Espiritu ng Sabadista, di wala ka pang Holy Spirit. May pupuntahan daw ako ng isang pastor dito ng 7th day. Inaantay ko, hindi pa nadating. May kipaglipon daw. Ano? Okay. Dapat kung kayo'y pinapatnubay ng Espiritu. Kayo ba may Holy Spirit na? Kung ganon, wala ka na sa ilalim ng kautusan. Wala kayo sa ilalim ng kautusan. Ngayon, pinakilala ang hayag ng laman. Ito yung naglalayo sa atin. Ito yung naglalayo sa atin, mga minamahal. Pwedeng hindi ka lumayo, physically, pwedeng nandiyan ka pa rin, pero malayo na ang puso mo. Malayo na ang tukmo ng utak mo, hindi na sa Diyos. Lipad na, bakit? Pinaghaharian tayo ng hangad ng laman. Ano yon? Hayag ang gawa ng laman sa mga tuwid ay mga ito. Pakikapit. Gawain ng laman yan. Hindi yung gawain ng Holy Spirit. Kaya ikaw, Kristiyano na, matuwa ka na sa asawa mo. Ikaw pinakasalan mo yan, gaya na itsura. Kaya hindi ko maalimutan yung sinabi ni Pastor Darrell, mahal na mahal daw niya ang kanyang asawa dahil napakamahal daw din siya ng kanyang asawa. Dahil siya daw ay 3 buwang naratay, hindi siya pinabayaan ng kanyang asawa. Abay, matindi ang reflection niya sa akin. Bakit? Yung asawa ko'y buhat ako'y pakasalan hanggang sa ako'y mamatay ako'y garni na. Di nakakalakad. Hindi niya ako iniiwanan. Di mas matindi ang pagmamahal nito sa akin. Amen? Kaya ako'y natutuwa, ako'y may asawang mapagmahal. Amen? At hayag ang gawa ng laman, paikapid, karamihan. Ako mga kapatid, huwag mong sasabihin kay banal. Marami tayo. Pinag-usapan nga natin yung kaninang umaga, kalibugan. Ano pa? Pagsamba sa Diyos-Diyosan, ito'y iniremind na noon pa. Pinaalaala ng delikado ang mabuhay sa laman. Isang araw, subject tayo ng restoration. Are you with me? Ako po'y naniniwala, mga kapatid, huwag na tayo magkunwari kung bakit tayo nag-backslide. Kung bakit hayagang wala ka na dito o pwedeng andito ka pa pero malayo na ang puso mo, sumisingit na ang gusto ng laman. Amen? Laging mabubuhay ka ng kontra sa Diyos kasi magkalaban nga yan Hindi magkalampi ang Diyos at ang gusto ng laman. Amen? Balikan natin yung talata. Binubulay ko lang isa-isa. Anong nasa laman? Pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ano mga kapatid, tatandaan nyo, ang Diyos-Diyosan hindi lagi yung nasa dingding. Lahat ng gusto natin, atat na walang pakialam sa kalooban ng Diyos, yan ay Diyos-Diyosan.
pangkukulam, pagtataniman, yan, ako. Nagsasakmalan. Mga Kristiyan, mga batid, ang tunay na restore sa Diyos, restore sa isa't isa. Amen? Ang tunay na kabati ng Diyos, hindi kaaway ng isa't isa. Tama. Kaya kung ikaw ay sabi mong malapit ka sa Diyos, pero hindi mo mahal ang iyong kapatid, sinungaling. Ang nagsasabing mahal ko ang Diyos na hindi nakikita, pero ang kapatid mo nakikita mo araw-araw ay hindi mo mahal, sinungaling. Ang tunay na bati ng Diyos, hindi kaaway ng mga anak ng Diyos. Pagtatalo. Wala na pinagtalunan, kundi pati kulay, pati pusod. Mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabagi, mga hidwang pananampalataya. Mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan at mga katulad dito. Tungkol sa mga bagay nito ay aking ipinagpapaunang ipalaala, reminder. Amen. Kasi bago maganap yung restoration, may paalaala na pwede ka talagang lumayo sa Panginoon kapag hindi tayo lumakad sa Espiritu. Amen. Nalulungkot ako dahil marami tayong kasamahan na hindi natin maapuhap. Ako naniniwala, mga kapatid, biktima ng laman na ipinaalaala na noon pa. Tingnan niyo po ang verse 7 and 8. Verse 7 and 8 ng chapter 6. Nandiyan ba kayo? Huwag kayong padaya. Ang Diyos hindi na pa bibiro. Sapagkat ang lahat ay hasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Verse 8. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Huwag kayong padayon ako, Pastor. Meron akong nabisita dati. Pastor, iwan ko ba kung i-define ko itong backsliding? Ako may hindi backsliding pero wag ka 5 taon tinasimba, hindi pa ma-define na backsliding Di ba? Hindi ko ito maintindihan, pero alam ng Diyos ako hindi nakakalimot sa Kanya. Ang dami mo pasikot-sikot. Sa totoo mga kapatid, kaya wala ka ngayon dahil ng laman. Huwag na tayo magkunwari. Amen? Ano sabi yan? Sapagkat ang naghahasik ng kanyang sariling laman, ay sa laman mag-aano ng hindi revival. Hindi kataktagan, hindi kaayusan, kasiraan. Talagang kapag tayo ay nabuhay ayon lang sa agos at digta ng masamang laman na ito, hindi tayo itatayo nito. Isirain tayo nito. Yan ay paalaala na. Sabi nga, ipinapaalaala ko sa inyo, may reminder na. Kasi bago dumating yung restore sa San Juan, kasi andun muna yung reminder. Tama? Kaya nakakalungkot, kahit tayo ibat-bat ng paalaala, ay talagang tayo tawa. Sabi ni Rico J. Pune, ang tao'y marupok, kay daling lumimot. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan, datapot ang naghahasik ng sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos may paalaala, mga kapatid. Salamat naman doon sa tumatanim yung paalaala, kaya masaya pang nagpapatuloy hanggang ngayon. Amen. Bagaman ang daming pagsubok, bagaman ang daming sacrifices, bagaman ang daming pinagtitiisan, alang-alang na huwag mapalayo, ay nagpapatuloy. Amen? Pero ang iba din naman dito, nagpapatuloy kahit malayo na. Ay maganda rin yun. Yung nagpapatuloy kahit malayo na, maganda pa rin yun. Kasi madali kang kausapin ng Diyos, kahit backslider ka, basta ikinaan dito. Pero kay backslider at hindi na-attend, ay ang hirap na minsan i-restore. Kaya kahit ikaw'y mahina, kahit ikaw'y nabubuhay nagsakasalanan na hindi kita ng tao, natatapilok na hindi kita ng tao, ikaw at ang Diyos lang nakakaalam. Magpatuloy ka. May lunas lagi sa nagpapatuloy. Madaling lunasan yung naandyan. Ayun, may. Okay. So, nandito, una,
merong despised and ignored caution or warning kung bakit dumating sa gawaing restore such an one in the spirit of meekness. May nawawala talaga sa buhay na nasa laman o kasalanan. Hindi wala lang. Amen? Subukan nating hindi bigyan ng pagpapahalaga, pagsasalang-alang, yung reminder, talagang ilalayo niyan tayo sa Panginoon. Amen? Opo. At bahin ko sa inyo, mahirap po ang malayo sa Diyos. Kung ikaw talaga'y anak ng Diyos, hindi ka gagaling na malayo sa Diyos. Amen? Wala akong nakitang gumaling in a real substance na tinatawag na magaling na malayo sa Diyos. Wala. Amen? Sa una, nakais kong sabi ni Pablo, gaya ng unang ipinaalaala ko sa inyo, may reminder na eh. May warning na eh. Kaya mga kapatid, habang tayo nasa katinuan pa, ating alalahanin yung babala. Amen. At kung kayo ay nang lulupaypay, kayo nadadaya ng laman, andyan ang pastor, humingi kayo ng payo. Andyan ang mga workers, humingi kayo ng payo, pastor. Pastor, bakit ako'y ganito? Ano yon? Parang ako'y natahol. Kailan mo pa naramdaman yan? Nung ako'y tuta pa. Mga batid, huwag nating hayaang lumala ka na pwede namang agapan. Tama ba? Bigla pagkatrangkaso, tayo hindi mapakali, naghahanap tayo ng gamot. Ba't pagka ang layo mo na sa Panginoon, ayaw maghanap ng gamot? Abay, mas mahirap ang sakit espiritual kay sakit physical. Matinding mamalo ang Diyos kung talagang anak ka ng Diyos. Minsan kulang pa 100,000. Amen? Kung anak ng Diyos. Kita mo yan, tutulugan mo na agad ako. Amen. Kayo ba'y nagbabasa ng Bible sa inyong buhay? Dapat pag naandito kayo, masigla kayo, wala kayo sa porinarya. Hindi nyo alam ang buhay ng pastor. Baka yun ay baka din, pero nagpapatuloy pa rin mag-preach. Kala nyo ba madaling humarap sa inyo? Kala nyo ba madaling magdala ng salita ng Diyos? Marami rin kaming pinaglalabanan. Pero kami pilit na tumatayo. Sila pala. Sa salita ng Panginoon. Amen? Amen? Mga kapatid, kung ikaw'y nanghihina rin kami. Kung kayo nagkakamali rin kami. Pero bakit kami nagpapatuloy? Kasi yun ang tama. Pandalwa, not only reminder, nais ko ipakita sa inyo talagang kahit na andyan na yung bat ng warning, meron talagang risk. Amen? Tingnan niyo po ang talata ng verse 1. Tingnan niyo po ang verse 1. Brethren, if a man be overtaken in a fault. Sa Tagalog, mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anong pagsuway. Ibig sabihin, alam ni Pablo, marami na siyang admonition. Marami na siyang premonition. Pero alam pa rin na pwedeng mangyari, may risk talaga kahit na may babala. Ikimagopiling pa rin Amen? Mga kapatid ko, ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway. Yung gawa ng laman. Kayo mga sa Espiritu, ay yung papanumbalikin ng gayon sa Espiritu. Hindi ang ibig sabihin na yun ay nililisensyahan na tayo ay pwede magkamali o tayo magkamali. Kundi, the factor talagang may risk. Amen. Nako, pakagaling-galing mo ng tumanda ng talata. Magpakaluto-luto muna. Amen? Bayin ko sa iyo, may risk. Kaya we need Jesus. We need the believers. Why? May risk.
Tignan niyo ha? Brethren, if a man be overtaken in a fault, tayo po ay potential, possible talaga na if a man be overtaken in a fault or to commit sin in spite of ample premonitions. Amen? Napakarami ng paalala sa atin. Pero mag-iingat pa rin. Bakit? Kilala niyo ba si Noah? Kilala niyo ba si Noah? Sino si Noah? Ang sabi ng tala, aalawin tayo ng tao sa kanyang kasaysayan. Bakit? Sa magitan ni tinaligtas ang 8 kaluluwa sa malaki ang baha. Pero pagkatapos ng baha, barik. Amen? Naglasing. Kaya nagkaroon siya ng anak na bading. Ang ama na naglasing, nagkaanak ng bading. Kilala niyo ba yan? Si Akan? Nakita ang kanyang kahubaran. Bakit? Ay barik eh. Bagiti, kagaling-galing, ginamit ng Diyos, ay pumaksak sa pag-aalak. May risk. Kilala niyo ba si Abraham? Ang galing ni Abraham, di ba? The father of faith. Pero wag lang mapatay, sabihin mo kay kapatid ko, nagsinungaling. Nagkaanak kay Ketura. Nagkaanak kay Agar. Itong mga ito na heroes of faith, mga lumakad sa pananampalataya, pero hindi natin kayang itanggi ang katotohanan, sila'y may risk. Amen. Kaya laging sagana yung restoration. May risk ang buhay. Wag mo, kahit nga pastor. Amen. Kahit nga full-time workers. Kapalag nga ng mga full-time workers, may meron silang pastor na naka-masahid. Kaya ako sama-sama loob pagka, andito lang ako, ayaw magpapaalam, ako tuor. Amen. Talagang alaga ko ng bulyaw. Bulyaw. Paalaala yung mga yan. Salamat naman, may naglalapit sa akin pagka sila may problema, lalo pagka, alam nyo na yun. Yung mga gayang padala eh. Sabi niya, ano gagaan? Tama? Kami nagkakaintindihan doon. Kala mo may papers on fire sa pulpito. Pray for us, why? May risk. Choir members, kala nyo kayo super spiritual? Naawit kami, ang ganda pa ng aming choir gown. Mind you, may risk. Hindi naman nakikita sa damit ang pagiging spiritual. It is between you and God. Amen. Kaya tayo tagahanga ni Kristo, hindi ng tao. Si Moises, kilala niyo ba si Moises? Bay, humawi ng dagat. Nagpadala na 10 salit. Pero sa galit, hinampas ng 2 beses ang bato. Ay sabi ng Diyos, kausapin, hinampas. Ay paano sa galit? Kaya mga pastor nagagalit din. Amen. At nakakalungkot, itong galing na Moises na ito, hindi nakapasok ng promised land. Bakit? May risk. Tama? In spite the fact na ang daming paalaala, huwag kang mabubuhay dito, huwag kang mabubuhay dito, huwag mong gagawin yan. Pero ang gagaling ng mga yan, ay bigay gaya. Tayo paga. Amen. Kaya mga batid, hindi ito pagalingan. Hindi ito palakasan. Ito ay pababaan. Kilala niyo si David? Napatay si Goliath. Di ba? Kaya pumatay ng oso at leon. Kaya pumatay ng maraming mga kalaban. Akalain mo, inutusan ni Saul,
na iyon ang anak ko, mapapangasawa mo, kung papatayin mo ang mga bilang ng Palestino ito at kukunin mo ang kanilang mga ano, alam niyo lang. Nabasa niyo ba yan? Abay, kayang pagtagumpayan eh. Ang hindi lang niya na pagtagumpayan ay si Bathsheba. Tama? Amen? Sinong gagaling kay David? May risk. May risk. Kaya pagparin niyo po kami. Magpanalanginan tayong lahat. Dahil hindi sa dami ng alam sa Bible. Hindi sa dami ng pagdalo. Ayun nga, madami ng pagdalo, may risk. Di lalo kung hindi ka nadalo. Tama ba? At minsan wag tayong maglandi sa risk. Magsisi tayo at lumuha. Kilala niyo pa si Peter? Kilala niyo si Peter? Ito, nakalakad sa tubig. Nakapanagan ng tainga. But he denied Christ 3 times. Huwag mo sasabing apostol ka na, ang lakas mo. Amen. Kaya salamat ho kung kayo nakikinig sa palaala. Amen. Kaya yung cellphone ito, dapat ay papaalalahanan lagi tayo. Tama ang gamit yan. Kasi may risk. Walang sinasanto ang laman. Walang sinasanto ang laman. Ang laman ay walang hindi kayang ibagsak. Si Samson ay naibagsak. Si David ay naibagsak. Si Abraham ay naibagsak. Ang hindi lang naman dito kayang pabagsakin ay si Jesus. Amen? Amen. Pasok na tayo. Para mabilis ako ngayon. Sa mismong restoration. Sa restoration. Kasi sabi, brethren, if a man be overtaken in a fault, nakita natin, halimbawa si Brother Romel, nagbabarik na uli. Amen? Ang ating trabaho ay sila'y panumbalikin. Tama? Hindi para yapakan lalo. Hindi para singahan. Gagasing nga pa gayon, naimik ka pala ay daig na. Nakita ko sa labanan ng literal na digmaan, walang iwanan, pati yung sugatan binibit-bit. Amen? Kaya nga nakakakita kayo ng mga sundalong putol ang kamay, putol ang paa na sa hospital. Bakit? Hindi yan binabayaan ng kapwa sundalo. Ang tunay na Kristiyano, hindi pababayaan yung nawawala. Kayo ba'y nananalangin doon sa mga membro nating hindi na nakaka-attend? Kayo ba'y may ginagawang paraan para sila ipapanumbalikin? Ayun na eh. Ala, yung pag ganang pastor magawa ko, akong ipalis na rin. Namamaalam na. Sa totoo mga kapatid, ang bigat ka sa puso ko niyan. Kayo ba'y may nararamdaman sa ganun? Ako'y lungkot na lungkot eh. Hindi ko may paliwanag yung lungkot ko eh. Ako'y nanghihinayang. Kung talagang ligtas ka, di kay pinagbuwisan ka ng buhay ni Jesus para lang ikaw ay nabubuhay para kay Satanas. Amen? But mind you, mga kapatid, restoration, only the true brethren can be restored. Amen. Kaya sabi ng talata, atin niyo ba sabi ng talata, brethren, if a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of weakness. Ang sabi, brethren. Sino ba? Si Noah ba ay naka-restore? Si Abraham ba ay naka-restore? Si Moises ba ay naka-restore? Si David ba ay naka-restore? Si Peter ba ay naka-restore? Bakit? Brethren eh. Mahirap pa nung balikin yung hindi naman ligtas pa. Ano sabi ng Bible? Nangyari ang kawikaan na susulat,
bumabalik na uli ang aso sa kanyang suka. At ang baboy sa pusali matapos na malinisan. Mga kapatid, nakakatakot ka kung bakit hindi ka makapanumbalik. Baka naman hindi ka pa talaga ligtas. Makapangyarihan ng banal na Espiritu para hindi makapagpatuloy ang totoong tinitirhan niya. Amen. Kung talagang may banal na Espiritong nakatira sa iyo, magpakahina-hina mo na, magpaka-backslide mo na, magpakarumi-rumi ka na, ibabalik at ibabalik ka ng Holy Spirit. Kasi kapatid ka. Amen. Ngayon, mga kapatid, sa restoration, nating sinasabi, kapag tunay kang anak ng Diyos, mga kapatid, nanonood ba kayo? Okay na andito? Nangihina ka na ba? Ikaw ba ay nagkamali? May nabulusukan kang mali? Kung anak ka ng Diyos, makinig ka. Kaya ka niyang ibalik. Bakit? Tingnan niyo po. 1 John 1:9 and 10. Tingnan po natin ha. Si Noah, kahit siya'y nagkamali, siya'y nakabangon. Si Abraham, kahit siya'y nagkamali, siya'y nakabangon. Si Moises, kahit siya'y hindi nakapasok sa promised land, pero tuloy ang kanyang buhay. Si David, nakabangon. Si Samson, mas madami pa nga napatay niya pagkatapos ng kanyang pagbangon uli. Ibig sabihin, kapag anak ka ng Diyos, ikaw ay mare-restore. Are you with me? Ano sabi ng 1 John 1:9? Kung ipahahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo patatawarin. Mga kapatid, kung yung tayo hindi ligtas, napatawad ka niya. Eh di lalo ngayon, yung mga nagagawa ng isang ligtas, lalong kayang-kaya niyang patawarin. Tama ba? Nung tayo nga ay nasa buhay ng talamak sa kasalanan, ang laki ng iba ng buhay ng totoong anak ng Diyos kaysa buhay ng dati. Ay kung yung ating kasalanan nung tayo wala pa sa Panginoon ay kayang kumpletong mapatawad. Yung pag naman naglayo sa iyo ngayon ang hindi niya kayang patawarin. Are you with me? Dahil kung tunay ka anak ng Diyos, hindi siya papayag na hindi ka bumalik. Are you with me? Ang sabi ng talata, verse hanggang 10. Ano sabi ng verse 10? Kung sinasabi natin tayo hindi nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Talagang potential, possible na tayo'y magkamali dahil may risk. Pero salamat, tayo ay restorable. Just confess. Amen? Kayo ba'y nag-backslide? O nagpaplano na? Just confess. Tingnan niyo po, chapter 2, verse 1 and 2. Ano sabi na chapter 2, verse 1 and 2? Mumuntikong mga anak. Mumuntikong mga anak. Ang mga bagay na ito yung sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. Sana kung maaari huwag magkasala, pero may pasundot eh. At kung ang sino man ay magkasala. Kung maaari huwag sana, pero kung sakali, ay may tagapamagitan tayo sa Ama at sa Jesucristo, ang matuwid. Verse 2. At siya ang pangpaluubag loob sa ating mga kasalanan. Mga kapatid, pwede kang bumalik. Amen. Sa ating mga kapatid, na naliligaw, nadadaya ng kanyang kamalian, nakalay wala na pag-asa, may pag-asa. Nakabangon nga si Abraham. Nakabangon nga si David. Nakabangon nga si Samson. Lahat ng anak ng Diyos, pwedeng ibalik. Kaya nahamon ko kayo, kung kayo palihim na nakikinig dyan, di kayo nag-a-attendance, pero matagal kayo hindi nagpapakita sa amin, huwag kang ma-discourage. Pag anak ka ng Diyos, pwede kang ibalik. Pwede kang ibangon. Amen. Kaya nga, restore. I-restore. Manumbalik tayo. Kung ikaw na may nasa loob, hindi ka naman obvious na hindi nasimba, pero ang puso may malayo na sa Diyos. Pwede ka rin i-restore at ibalik ang iyong dating sigla. Hebreo, bakit? Ang pagpapatawad sa atin ng Panginoon ay walang hanggan. Amen?
minsan at magpakailanman tayong pinatawad na ng Panginoon. Ibig sabihin, yung ginawa mo noon, yung nagawa mo ngayon, at magagawa mo sa naharap, saklaw yan ng iisang pagpapatawad. Kaya ang gagawin na lang natin, just confess all our sins and don't beg for forgiveness. Sadyang napatawad na tayo. Amen. Ito pa ang pangako, Psalms 37 verse 24. Tingnan niyo po, Psalms 37 verse 24. Anong sabi diyan? Bagaman siya'y mabuwal. Sino po dito ang hindi nabubuwal? Tingin nga sa inyo patumba na Bagaman siya'y mabuwal. Marami tayong nabubuwal. Ako'y nabubuwal. Kayo'y mabubuwal. Tayo'y mabubuwal. Pwede tayong bumagsak. May risk. Pwedeng obvious, pwedeng patago, magaling magdala, pero buwal na. Pero ano sabi? Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga. You may be knocked down, but not knocked out. Tama ba? Ako'y nakapanood ng boxing. 2 beses na knockdown. Abay siya pa nanalo Bakit? Diluran. Napirengan. Hindi, biro lang. Nakita ko totoong laban. 2 beses na knockdown. Pero matindi ang fighting spirit. Lumaban, ay siya pa nanalo Once ngang napatumba yung kalaban, pero knockout siya, twice na knockdown. Mga kapatid, pwede tayo na-knockdown. But not knockout. Tama ba? Marami nga sa atin, salamat sa Diyos, kinilos pa rin ng Diyos na ma-restore. Tama. Oo. Sino ba dito yung ating mga na-restore? Si MJ. Totoo ako, nagpapatuloy sa Panginoon. Sino pa ba dito? Si Elisa. Abay, dire-diretso yung pag-worker Tama ba? Sino pa dito? Mark Anthony. Diretso din sa pag-worker Si Andrew. Minsan maganda rin yung Nabiyaya yung risk. Amen. Makapagbalak na din. Bagaman siya'y mabuwal, hindi siya lubos na mapapahiga. Bakit? Inaalalayan siya ng Panginoon. Ng kanyang kamay. Amen. Kaya kayo discourage na, ako kayo makakabalik pa. Ako kaya kayo tatanggipin pa nga ng Panginoon. Ako kaya kayo mahal ng Panginoon. Ako kaya sisigla pa. Pwede ka manghina, pero hindi ka knock out. Amen? Bagaman siya'y mabuwal, given na yun, may risk nga Ay, nabuwal si Abraham nabuwal si Samson nabuwal si David maging si Pedro hindi pinatawad Maraming publicly, secretly, buwal na. Pero salamat, inaalalayan tayo ng Panginoon. Don't be discouraged. Amen? May restoration laging ginagawa ang Panginoon. Tingnan pa natin ang Proverbs 24 verse 16. Proverbs 24 verse 16. Nandiyan pa ba kayo? Sapagkat ang matuwid ay mabubuwal na makapito. Yun, pwede pa. Pastor, arang ako'y dadalwa pang beses. May 5 pang reserve. Ay, 7 beses to Sapagkat ang matuwid ay nabubuwal na makapito at bumabangon uli. Amen. Kaya kung anak ka ng Diyos, bangon. Sa mga hindi natin na-attend ng Kristiyano, huwag kang madaya ng iyong panghihina. Huwag kang madaya ni Satanas. Huwag kang madaya ng hiya. Nakakahiya na. Tagal ko na hindi na-attend, tapos bigla ako nga-attend. Huwag kang madaya. Talagang, alam mo sa totoo na, mas mahirap bumangon si Samson. Mas mahirap bumangon si Pedro. Lalo man napakahirap bumangon kay David. Dahil nagdahilan ito ng kanyang pangalo niya at pagpatay kay Uriah. Pero pag anak ng Diyos,
Mabubuwal na makapito, bumabangon uli. Pero ang masama, mabubuwal sa kasakunaan. Pag hindi ligtas, talagang wala na tayong magagawa doon. Hindi naman siya i-restore dahil hindi naman talaga siya lumapit. Pero kapag anak ka ng Diyos, mabubuwal. Pero bumabangon uli. Are you with me? Amen. Tanay nyo, matutumba na kayo. Mamaya, bangon uli kayo. Bangon uli Bakit? Ganyan makapito kang gagayaan. Pero ibabangon ka uli. Di ba? Kaya mga kapatid, may salitang restore. Restore. Mga kapatid, hindi tayo nag-iisa sa mga nanghina. Hindi tayo nag-iisa sa mga nagkamali. Pero dahil sila'y anak ng Diyos, sila'y ibinabangon uli. Kaya mga Kristiyano, bangon Pilipinas. Amen. Babangon tayo. Amen. Miss na namin kayo. Gustong-gusto namin kayong makaulayaw. Gustong-gusto namin kayong makakamayan. Gustong-gusto namin kayong kasamang umaawit. Bangon Pilipinas. Ayun kayo mga na magbabalak pa lang. Maghunos daily na kayo. Ayun Hindi masaya si David nung sinasa kasagsagan. Di ka? Umanis siya ng napakaraming consequences. Hindi masaya si Samson nang alisin ang kanyang mata at bulagin. Di ka? Walang masaya sa kasalanan. Walang masaya na backslider. Kaya wag mo nang pangarapin yon. Ngayon, given yung rest. Kung nandiyan ka man, be restored. Be restored. Manumbalik tayo. Wag nating, sabi nga ni Pablo, nililimot ko na ang aking mga nasa likuran. At ako'y nagtutumuli sa bagay na hinaharap. Pwedeng limutin mo na yung mga tagumpay mo noon para wag kang magyabang sa pagharap mo noon. Kasi ganito ang buhay Kristiyano. Hindi kung paano magaling ka dati. Hindi yung simula ang pinag-uusapan. Kung paano ka ngayon. Tama? Ang galing mo nga sa una, kumusta ka ngayon? The battle is not yet over. Kaya kung magyayabang sa iyong nakaraan, limutin mo na yon na ikay makatuloy sa hinaharap. Gayun din naman yung mga kapalpakan natin nung nakaraan. Limutin mo na rin na ikay masayang makapagpatuloy. Tama ba? Ano kang gagawin? Nangyari na yun Ano nga na may kilik-kilik mo pa habang nagpapatuloy? Wag mo nang buhatin yung hindi pinabubuhat sa iyo. Babagal at takbo mo, lulungkot lang ang buhay mo kung lagi kang naaalaala, nagagambala ng guni-guni ng iyong utak dahil sa iyong mga pagkakamali. Hanggat binubuhay ka ng Diyos, restoration is very much possible. Amen. Alam sa totoo na minsan, ang hindi magpatawad sa atin, sarili natin. Ang Diyos yung nagpatawad, ikaw ang hindi magpatawad sa sarili mo. Are you listening? Naintindihan niyo ba yan? Naku, kung namin nahihiyang, sisimba, yak na may garne. Okay, mag-aakay ng kalaw, yak na may garne. Daya ng tiyuplo. Tatandaan niyo, si Samson nakabalik. Si Pedro nakabalik. Amen. Kaya dapat tayo pabalik-balik. Ang mata nyo, pabalik-balik din. Amen? Gusto ko naman yan, yung kay tulog, na naan dito. At least may magigising. Kaysa doon sa wala dito. Sana napapakinggan tayo ng mga kapatira natin. Miss na namin kayo Namimiss nyo ba sila? Amen? Ano pa sabi? John chapter 13, verse 13 hanggang 17. Ito, napakinggan ko ito, preaching ni Pastor JJ. Tinatawag niyo akong guro at Panginoon. At mabuti niyo sinasabi, sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ting mga hugasan ng mga paa sa isa't isa. Huwag tayong maging hadlang sa gustong bumalik.
Tayo nga'y pinatawad din lamang. Sino tayo para hindi magpatawad? Tama ba? Tayo nga'y, kung si Kristo nga'y naglingkod, sino ka naman para hindi? Ay, pastor, huwag mo na uling iimbitahan yan. Talagang kaya yan ako'y nangihinay dahil na yan. Alahoy, puso mo may problema, kaya ka nangihina, hindi yung tao. Anong karapatan mo na isang tao'y huwag pabalikin? And mind you, akala mo lang nagpapatuloy ka kung ganyan ang espiritu mo. Isa ka pa rin dapat i-restore. Tama? Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin naman ninyo ayon sa ginagawa ko sa inyo. Tingnan niyo ang verse 16. Verse 16. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo. Ang alipin ay hindi dakila sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo man ay dakila sa nagsugo sa kanya. Verse 17. Kung nalalaman ninyo mga bagay na ito, kayo ay masasaya kung inyong mga gawin. Kaya ang sukdo lang maging masayang buhay, bumalik tayo. Mag-restore. Amen? Kaya mga kapatid, balik tayo sa Panginoon. Kaya mga nandito, physically present, pero ang puso'y malayo na, balik tayo sa Panginoon. Walang kasalanang hindi kayang patawarin ng Panginoon. Walang kahapon na masama na hindi niya kayang panariwain ngayon. Ang malagay, bumalik sa Panginoon. Are you with me? Then number 4. Ruminate. Ano ibig sabihin nito? Pag sinabi ruminate, to give serious and careful thought to. Ano ibig sabihin niya? Tingnan niyo verse 1 to 5 para maintindihan natin. Dahil sabi ng ating pamagat, restore, such an one in the spirit of weakness. Anong ibig sabihin ng renovate o ruminate? Basahin natin ng 1 hanggang 5. Mga kapatid, kung ang sino man ay nasumpungan sa anong pagsuway, yung taong yun, nagkagayong gayon, nako! Walang kabuhay-buhay ang taong yan. Nabuhay pa yan. Yung taong yun, dapat inuud na. Pero sabi, kayo mga sa Espiritu, ay yung papanumbalikan. Para sino ba nag-preach na yung ganito dito? Para may ganyang katulad. Na parang ibabalik mo, pero iba ang iba ang way ng panalita na parang hindi mo siya gustong bumalik. Basahin ulit natin. Kayo mga nasa Espiritu, mga batid, ay yung papanumbalikin ng gayon sa Espiritu ng kahinhinan. Alam mo, ikaw kahilig-hilig mo sa chicks, kaya kinagkagaya. Kung ako sa iyo, talagang dapat lumayo na nga. Na yung pagwariin ng iyong sarili. Kaya nga sabi, ruminate. Ang ibig sabihin ng ruminate, to give serious and careful thought to. Pagwari-wariin mo rin ang iyong sarili. Ayun na Kung maduro mo yung nagkamali, ikaw ba ay hindi pwedeng magkamali? Kung siya ay may risk, ikaw ba'y wala? Are you listening? Amen. Mahirap po yung restoration na mangyari doon sa nawawala kung ang feeling natin ay hindi tayo subject nun. Baka naman ikaw ay matukso. Verse 2. Andiyan pa ba kayo? Mangagdalahan kayo ng pasanin ng isa't isa. Maging concern tayo sa isa't isa. May pakialaman tayo sa isa't isa. Bakit mga kapatid? Kapag tayo bumulusok, hindi lang naman ikaw ang damay, tayong lahat. Tama ba?
Pag ikaw ay miyembro ng God Disabled Baptist Church at hindi tayo nagmalasakitan sa isa't isa, siya ay winasak ang kanyang buhay, akala mo ba siya lang ang wasak, pati ikaw ay madadamay. Bakit? Kasamahan mo. Ito lang ang pakiusap ko mga batid sa inyo ng mga haling na haling sa Facebook. Maawa na kayo. Huwag na kayo makiuso sa mundo. Amen. Tanggapin ninyo ang itsura nyo. Huwag na kayong kumuha ng mga gaganda pa, gagarihan. Hindi. Abay, nakakalungkot ka mga garni, ano. Dapat may kusa ng saway sa sarili. Hindi atin yan. Amen. Amen. Ako'y nakikiusap na sa inyo. Hindi ganyan ang Kristiyano. Amen. Ang tamang paggamit ng Facebook, nagtatapon ng salungat sa hila ng mundo, hindi nakikiuso sa mundo. Tama. Ako'y nakikiusap na sa inyo. Huwag kayong sumali sa naglalagay ng picture na nabata, na sexy. Hindi nyo pa matatanggap na talaga, ay, sa makita kayong gayon, hindi naman yun ang totoo. Anong masarap doon? Anong maganda doon? Hindi naman yun ang katotohanan matanda ka na. Ang dami pang bilbel. Pala ka sa ganong saya na hindi naman saya. Kasinungalingan yan. Nakakalungkot, yung iba nagaya. Yan pa ang masama, may nagaya. Ay kung ano mang gagaya, yun ang gagayahin ko. Kaya namin dito hindi naglalagay ng Facebook, tanggap ng masama. Amen? Mahirap din talaga mag-maintain ng Kristiyano Yung mag-alaga ng Kristiyano. Pag sinaway mo naman, ako lang lagi nakikita. Ay, siyempre, ikaw ang lagi naandyan Paano hindi ka makikita ikaw ang lagi naandyan? Kung ikaw may bait, bigyan mo kay tita pa tumigil diyan. At ako sa inyo, huwag niyong ilalike yung ganyan. Dahil kapag ikinaglalike dyan, sino mo yung simpatya ka sa mali? Kaya minsan lalo natigas ang ulo akala nakakatuwa yung kanyang ginagawa. Huwag kang maglalike. Yung ibang walang cellphone, ano gayon? Kaya mapala din yung walang cellphone Sabi natin, Marlene, ano gayon? Kasi Ate Marlene, hindi yan nagsa-cellphone. Para si Kuya Ibo. Ang marriage, nawala na si marriage. Mga kapatid, kargo ko kayo. Kargo ko kayo. Kinakargo dyan ninyo ba ang puso ng pastor nyo? Dama ko kayo. Dama nyo rin ba ang puso ng pastor nyo? Amen. Ay sabi, mga dalahan kayo Ibig sabihin, magtulungan kayo, magsawayan kayo, magpaalalahanan kayo. Huwag yung panuudin lang ang isa na nasa mali. Gumawa ka ng hakbang na siya'y matuto. Nakakalungkot, pastor na galang lagi magpapaalala, pwede naman tayo isa isa't isa magpaalalahanan. Amen? Mga kapatid, kailangan ko ang tulong nyo. Sa mga kapatiran nagkakamali, huwag yung iasa lang lagi sa akin. Ang kapatid na gumagawa na hindi nakakatulong sa gawain, magtulungan tayo na magsawayan, hindi magsayawan. Kita naman ni pastor yun. O nga, hindi na nga makinig sa akin Baka sa iyo makikinig. He who does not protest against evil is really cooperating with it. Siyang hindi lumalaban sa mali, kalampi na ng mali. Are you with me? Kahit ako, kahit asawa ko, pwede niyong sabayin pag mali na ang gamit ng Facebook. Kahit ako, kahit sino man sa atin, pwede magsawa yan kapag mali ang ginagawa. Amen. Paano tayo mare-restore kung tayo nagpapabayaan? Paano tayo makakapanumbalik kung tayo nagsasamahan at nagkakampihan pa sa mali? Restoration is impossible. Are you listening? Kapag kita niyo si Kuya Boy, nangungubra na. Tumaya ka naman.
Yeah. Mga kapatid, huwag natin palakasin ang loob ng isang kasama natin sa paggawa ng mali dahil wala kang hakbang na ginagawa. Kasi akala niya, tama ang kanyang ginagawa hanggat walang nagsasabing mali ang iyong ginagawa. Dahil minsan, kahit alam mo ng tama, may risk. Are you with me? Amen. Mangagdalahan tayo ng mga pasaning isa't isa, hindi lang pastor dapat na nagdadala. Dapat tayo may pakialam sa isa't isa. Mga kamerit, kung ang inyong kasamahan sa merit, ay garin ang ginagawa. Sana may nagkukusa sa inyo. Oy kapatid, ituloy mo at magandang buhay mo. Sa YS, ganoon din, YS. Kapag si Mae, ay nagpaalam na. Sama ko dyan. Basta si Tomas. Mga dalahan kayo ng mga pasaning isa't isa at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. Verse 3. Andiyan pa ba kayo? Sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya ay may kabuluhan, bagaman siya ay walang kabuluhan, oy, ruminate. Dili-dilihin mo ang sarili mo. Pwedeng ikaw ay magkagayon din. Are you with me? Proverbs. 1 Corinthians chapter 10, verse 12. Ano sabi dyan? Nandiyan pa ba kayo? Tayo po nasa gawain ng, sabi diyan, restore. Ay ikaw naman na gusto mo manumbalik yung kapatid, ay huwag kang magyayabang. Huwag kang magyayabang. Ano sabi? Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo, ay mag-ingat. Pwedeng nakatayo ka ngayon, pero hindi mo masabi ang bukas. Dahil hindi automatic ang sigla mo ngayon ay sigla mo pa rin bukas. Hindi automatic ang tagumpay mo ngayon ay tagumpay mo pa rin bukas. Kaya tayong gustong manumbalik, mag-isip din sa ating sarili ng madaming beses. Kaya tayo magpapanumbalik, hindi parang, bigay, hindi mo ko tulari. Kagaling ko eh. Bigay ka pa ba sa bet? Gumaya ka sa akin. Mag-ingat ka, hindi magaling. Hindi tayo magaling. Kaya't ang may akalang siya'y nakatayo. Ayan ang kailan may hindi ko maiisip, yung ako'y nakatayo. Mag-ingat na baka mabuwal. Kaya sabi, pagka kayo magpapanumbalik, ano sabi ng talata ng ating text? Brethren, if a man be overtaken in a fault, you which are spiritual, kayo mga spiritual, kayo nasa katinuan pa, ay ano? Inyong papanumbalikin ng gayon sa espiritu ng kahinhinaan. Na yung pagwari ng iyong sarili, baka naman ikaw ay matukso rin. Amen. Amen. Tama. Kaya ang hirap po eh. Gigil na gigil ka kapatid, bumalik ka na. Amen. Nakakayamot naman talaga eh. Pero nakakatakot din naman yung akala mo ikigaling na galing. Nakakatakot din yun. Kasi siguro pagka kayo magbe-visitation ng kapatirang mahina, alam mo kapatid, biyaya lang naman kami nakakapagpatuloy. Kami ay may risk din. Pero salamat. At kaya tayo pwedeng bumalik. Si Abraham ngayon nakabangon. Si Samson ngayon nakabangon. Ikaw pa, di dyan ka na magsawa ka na, mamatay ka na. Hindi ganun. Amen? Kaya ako'y nakikiusap na sa inyo. Tigil-tigilan na yung magpapahina naman sa atin. At hindi nakakatulong sa pangkalahatan. Tama? Hindi ko na kayo kinakailangan tukuyin. Alam niyo yun kung sino kayo. Tama ba? Alam niyo yun. Saan na tayo? Proverbs 28:14. Ano sabi ng Proverbs 28:14? Masaya ang tao na natatakot na lagi. Ngunit siyang nagmamatigas ng kanyang kalooban, mahuhulog sa kahirapan. Kaya mga batid, tayo po ay huwag magmamayabang. Huwag tayo magmamalakas. Matakot lagi tayo. Ako'y pwede ring nasa bangin. Isang araw pwede rin tayong pulutin sa kangkungan.
Amen? Kasi may risk. Marami na tayong nakitang ganyan. Huwag na sa Bible, maging sa current, maging sa reality ng buhay. Mga pastor, mga asawa ng pastor, mga anak ng pastor, mga workers, mga choir members, mga dating maiinit sa Panginoon, nasa na sila ngayon? Reality yan. Pero pagka anak ng Diyos, talagang ibinabangon uli ng Panginoon. Amen. Then number 5, reciprocal. Reciprocal. Pasensya na kayo ha. Kasi pag tayo nagsimula sa R, ay mahirap na magsimula sa J. Ano ba reciprocal? Ang ibig sabihin, shared, felt, or shown by both sides. Kasi nakakapagtaka yung verse 7. Tingnan niyo po ang verse 7. Ba't yung sumingit? Ako nagtuwa doon yung preaching ni Brother Ando ng Miyerkules. Parang napasingit yung sa pastor. Sumingit yung sa pastor. Ay ako'y Lunes pa, binabasa ko na ito, bago maglinggo na kailang beses kong basahin yung Galatia. Parang sumingit yan. Huwag kayong padaya. Tatandaan niyo ha, ang verse 1 ay tumutukoy sa restore. Restore. Huwag kayong padaya. Hindi, verse 6 yata yan, verse 6. Sorry. Datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Naintindihan niyo ba yan? Bakit sumingit yan? Isa naman talata eh. Chapter 1, binasa ko. Chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6. Hindi yan ang main emphasis. Hindi yan. Pero bakit sumingit yan? Bakit? May kaugnayan yan sa verse 1. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Kaya reciprocal. Hindi lang dapat ang pastor ang concern sa membro na sila'y bumalik. Na sila ay maitama pag nagkakamali. Dapat ganon din ang isip ng mga membro kapag ang pastor ang may mali. Paano kung ang pastor naman ang nagkamali? Are you with me? Ay, diyan ka na. Galing na galing mangaral. Tapos ikaw pa may ganyan. Diyan ka na! Are you with me? Datapwat ang tinuturuan sa aral ng Diyos ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Kaya naman ako nag-backslide, yung pastor niya, ganyan. Kata mo iisang iniisip mo, samantalang pastor iniisip lahat. Hindi ko alam. Bakit yun ay napalagay diyan? Alam naman, hindi ko sabihin yan. Ang puntos ko mga kapatid, yung reciprocal, di lang ang considerate ay pastor sa members. Dapat pati members sa pastor. Amen? Amen? Eh, huwag naman sanang magkaganon. Pero paano kung lamagay doon? Amen? Naintindihan niyo ba yun? Nakakalungkot. Nababalita ako kapag ka may kaganon. Kapwa sundalo ang dumudukduk. Simbahan ang bumabayo. Yan dapat yan. Ay hindi na. Reciprocal. Hindi ko alam kung bakit yun ay naandyan. Naintindihan niyo ba yan? Ang tinuturuan sa aral ng Diyos. Kayo ba ang tinuturuan? Sino ba nagtuturo ng aral ng Diyos? Ako, mga workers. Pero sabi, makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. Sana mga kapatid, kung paano ang pastor, asawa ng pastor, manggagawa, ay inaasikaso ang mga membro. Paano naman ang pastor, pamilya, at ang mga workers? Are you with me? Amen. Paano kung makahalita isang araw makabalitaan natin, si Romel ay nagtanan? Ang itinanan ay si Tina. How I wish. Paano kung magkamali ang sino man sa amin tinitingnan? Kaya wag ko kayo maging tagahanga namin.
maging tahagahanga kayo ni Kristo. Dahil may risk. May risk. Okay. Ang pastor, ang mga workers, gumagawa kami, nagmi-meeting kami tuwing Sabado ng umaga, tuwing Biyernes ng umaga. Paano ba natin mapapasigla simbahan? Paano ba gagawin natin sa mga kapayateryang matagal na? Meron kami isinet na isang araw na puro believers lang ang bibisitahin na mga hindi nag-a-attend. Bakit? Iniisip namin kung paano kayo mare-restore. Paano kung ang backslider na ay si Madam? Paano kung ang backslider na ay si Joyce? Paano kung ang wala na dito ay... Amen? Then last, reasons. Reasons. Anong reason? Bakit mayroong, ang sabi ng ating paksa ay, restore, such an one, in the spirit of weakness. Ano ba, wala ho tayong magawa kung di daanan ito. Yun ang ating topic. At yun ang konteksto. Verse 9 and 10, ano yung reasons ng pagka-restore? I-restore. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Amen? Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo. Kung hindi tayo manghihimagod. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. Lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Ano reason? Hindi tayo mabibigo sa ating mga layon. Huwag tayong mapagod. Kaya mga kapatid, ako'y mapapagod. Kung ako lang mag-isa lagi nagpe-pray sa isa't isa, dapat tayong lahat. Amen? Ako'y lulungkot kapag si Loreline ay hindi ko na makikita. Yan ay nagchat-chat talaga sa akin. Pastor, okay, ringan. Lagi yung sabi sa kanya, hindi mag-backslide ka na. Mabigat yun. Kailangan niya ng kasumpat siya. Ako'y iniwala, yung mga kapatiran natin sa abroad, ang hirap din ng kanilang tayo doon. Tama? Kaya marami iba, natuluyan na. Bakit? Mahirap doon eh. Tayo, ang dali natin magtapos sila, kahina-hina pa. Pero kung ikaw kaya nandun, ikaw kayo masigla pa rin sa Panginoon. Eh tayo na, dito na, backslider pa. Tsagayin natin, ang mga kapatira natin. Makakasama ko ho ba kayo doon? Makakasama ko ho ba kayo doon? Si Joey, biyaya ng Panginoon, naka-restore. Pawala na uli. Di ka? Sino pa dito yung ano? Pawala na. Naka-restore uli. Sira uli. Natuwa ba kayo dyan? Ang alibughang anak. Oh, si Hazel. Ay, mahal namin kayo. Amen? Masayang kayo, masama kaming kayo nagpapatuloy. Nakapanumbalik. Imagine, pagka kayo mag-overnight, prayer meeting tayo, mag-midnight, 92 eh, 92. Di ka, Sir Joy? 92. Yung makakalahati mo lang makabalik, di kaya saya. Ay ako lang ba ang mananalangin doon? Tayo lang ba mag-isip niyon? Mga kapatid, tayo magdalahan ng bigat ng isa't isa. Ating i-restore ang ganong mga nagkakamali sa espiritu ng kaamuan. Amen? Brother Rolly, masaya ka ba? Oo. Ay ako? Ay sila? Masaya kami. Amen. Verse 7. Dito ako magtatapos sa verse 7. Ano sabi diyan? Sige po. Huwag kayong padaya. Ang Diyos hindi na pabibiro. Sapagkat ang lahat ng inihasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Yan ang dahilan, ang Diyos ay hindi na pabibiro. Kaya mga batid, wag nating pagmatigasin ang ating puso sa hindi panunumbalik. Talagang hindi ka aani ng maganda na malayo ka sa Diyos. At tayo namang nagpapatuloy sa biyaya ng Diyos. Gawin mo ng matyaga ang mabuti, lalo na sa kapatiran.
ang ating ginagawa ay hindi maaaring walang bunga. Amen? Kaya halimbawa, nakakita ko ng mga Kristiyanong nasimba uli. Ewan ko kayo. Palibasa pinagpipray ko sila. Ang saya-saya kong makita ko ulit. Amen? Naalala ko si Ima. Ima, balik. Si Leo. Si Uwa. Nasaan na mga ito? Kaya hinahanap ko eh. Hinahanap niyo ba sila? Talaga kayo hanap-hanap. Sa Tiditas, nakita ko na isang araw. Okay, tuntuhan dito. Wala na uli. Dapat tayo magkusang sila ipanalangin at akayin uli. Ang pagkakay hindi lang yung wala pa kay Kristo, yung maging na kay Kristo na ating akayin. Amen o ba? Pero tayo mag-akay nasa espiritu ng kamuan. Huwag tayong akala may hindi na magkakamali. Siya nag-aakalang nakatayo mag-ingat. Tama ba? Namimiss ko rin si Pipoy. Si August. Si Patrick. Namimiss niyo ba sila? Si Arlene. Lagi ko naman chinachat eh, ayaw malamag, Sin. Si Alfred. Tigit mo mga talagang titigas ng puso. Si Alfred, ayaw malamag, Sin. Magyan na nung balik, makakalakad ako. Tatakbo ako sa takot. Ano? Amen? Kung buhay lang si Arlene, tuwang-tuwa yun. Bakit? Kailangan pa palang mamatay siya para ang ati Turing, hindi agad nagpakaigin ng buhay pa ang kanyang anak eh. Oh, pero biyaya, kaulain mo yun. Andito ngayon siya, Tito Ring. Kung buhay si Kuya Alfred, mapapatutuwa din siya, bakit nanumbalik siya eh. Kasi nung buhay pa siya, magkakontrabida yung dalawang yan. Pero, naantay lang palang mamatay bago bumalik. Ako yung niwala, masaya. Nadagdagan ang kagalakan ni Kuya Alfred sa langit. Si Arlene, bakit? Nakatunhay kaya naulan. Minsan sa tapat nyo, naiyak si Arlene. Sa totoo na, makita ko lang uli ang mga yon. Ako'y masaya. Kaya mag-aral tayo. Saan ko ganapan ganyan preaching? Kay Romel yata yun eh. Pag ikaw'y magbibisita, may intention. Anong intention mo? Sipain. Mabalikin. May naalala ko, dito ako magtatapos, may bitaw lagi si Mel Mark pagka siya nagpe-preach. Kasi parang itong taong ito, parang talagang, nagbubunga itong taong are. Nakakaakay. Kasi siya, lagi ang buong bibig niya, pagiging mag-aakay ng kaluluwa, talagang dapat ang puso may mag-aakay talaga. Talagang nasa puso hindi yung gagawin mo lang yun. Talagang meron kang passion doon. Kita ko siya ay pagka siya ay humahayo, talagang parang may maniniwala nga eh. Kaso lang, pag hindi tunay, pero siya, yung lagi ang bukang bibig niya, gaya din sa pagbaba ng balik, dapat talagang nasa puso mong gusto mo siyang bumalik. Amen? Hindi lang program ng church, kundi puso talaga natin sila yung makapanumbalik. Amen? Tayo manalangin. Mapagpala naming Ama, Panginoon, tunay na minsan ay kapaguran sa puso yung